Dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa panibagong harassment ng mga tauhan ng China Coast Guard laban sa mga sundalong Pilipino, kumusta naman kaya ang relasyon ng ibang mga Chinese at Chinoy sa mga Pilipino? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Magandang umaga, Dayan. Alam mo, sa nangyayari ngayon na gulo sa West Philippine Sea, nakababahala ang reaksyon ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino na hindi alam kung paano i-separate ang China bilang isang bansa sa mga kapatid nating mga Chinoy, mga Chinese Filipinos. Na parang ang tingin kapag Chinese ang apelyido mo o Chinese ang itsura mo ay kaaway ka na. Lalo pang nadadagdagan ito dahil nga sa nangyayari ding gulo kay Alice Go, na ngayon lumalabas na talaga palang ayon sa investigasyon ay hindi naman pala talaga Pilipino. Kung papaniwalaan natin yung dokumentong hawak ni Senator Risa Ontiveros, makikita natin ngayon na siya pala ay talagang hindi Pilipino. So nadadagdagan yon. Kaya naandyan yung basakuwa o D o C o kaya tsingkit ka. Ang tingin ng mga tao sa'yo, kabilang ka sa kaaway. Gusto ko pong paalala sa marami na napakadami pong ethnic na Chinese sa ating bansa. At ang mga ninuno po nito ay talaga namang galing sa China. So, balit dahil nga sila ay matagal nang nanirahan dito, sila po ay mga Pilipino na. Ang kanilang mga ninuno ay binigyan na ng Filipino citizenship at ang puso nila ay Pilipinong-Pilipino na. Wag po tayong magkakamali na ilump natin sila sa China. At gusto ko rin pong i-inform kayo, ipaalala sa inyo, sa loob ng China, hindi porket taga-China ka, ay kasama ka na sa kaaway. Sapagkat sa loob po ng China, hindi sa pagde-defend ha, sa loob ng China, merong diktadura, merong pagsagka sa karapatan. Marami ding tao doon ang inaapi din ng kanilang gobyerno. Kaya wag po nating lalahatin. Sapagkat hindi po yun maganda. Ang tawag po doon ay racism. Ang tawag po doon xenophobia. Na kung saan, dahil may ginagawang masama ang China bilang isang bansa sa atin, sa ating mga sundalo, sa inaangkin ang sovereign, ang ating exclusive economic zone, nang hihimasok na sa ating mga sovereign territories, katulad ng ginawa ng huli ng monster ship ng China's Coast Guard. Ay ngayon, eto tayo, parang tingin natin basta inchi ka, kalaban ka. Hindi po tama yun. Marami pong naitulong ang ethnic Chinese sa ating bansa. Ang ating pong ekonomiya ay pinalago ng napakadaming mga taipans na ang mga pangalan ay nagtatapos sa mga apelidong inchi. Maraki ang impluwensya ng China sa ating kultura, sa ating pagkain, sa ating mga kagawian. Sana po huwag tayong bulag. Huwag tayong nabubulagan sa ating galit. Dapat maging rational tayo mag-isip. Sapagkat yun ang hindi dapat natin pinapayagan. Na bigla nating ibabrand ang isang lahi na kaaway dahil lamang sa isang bansa. Yung galit natin sa gobyerno ng China, yung galit natin sa kanilang Coast Guard, yung galit natin sa ginagawa nila sa West Philippine Sea, doon natin ibuntun. Pero hindi po sa mga kapatid nating mga Chinese Filipinos. At hindi po lahat ng mga politikong mga Chinese sounding ay katulad ni Alice Go, na kung papaniwalaan natin, totoo talaga hindi pala Pilipino. Hindi po lahat sila ay katulad ni Alice Go. So, hindi po maganda ito. Hindi po maganda tinatakong kung kayo man ay ganon, konting pag-iisip po, kunding katwiran, sapagkat sinasabi ko nga, tama yung magalit tayo sa China. Tama yung nasyonalismo at patriotismo. Pero hindi po dapat natin sinasabayan yan ng rasismo at xenophobia. Yan naman po ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.